Kakabilib talaga ang bilis ng pagunlad ng AI ngayon, lalo na sa music. Mainit na usapan ang AI-generated songs at marami talagang nag-aalala kung safe ba itong gamitin sa mahabang panahon. Narito ang ilang mahahalagang punto tungkol sa mga limitasyon at posibleng pag-ban sa mga AI songs. Isa, ang issue ng copyright, karapatang CP. Ito ang pinakamalaking dahilan kung bakit maaaring maban o ma-remove ang isang kanta. Voice cloning. Kung ginamit ang AI para gayahin ang boses ng isang sikat na artist, halimbawa, boses ni Bruno Mars o Taylor Swift nang walang pahintulot, malaki ang chance na ma-take down ito dahil sa right of publicity. Melody at lyrics. Kung ang AI ay kumuha ng pattern mula sa isang existing na kanta, maaari itong i-claim ng original label o composer. Dalawa, community guidelines ng mga platforms. Ang mga platform tulad ng YouTube, TikTok at Spotify ay naghihigpit na rin. Labeling. Maraming platform ang nag-utos na ngayon na dapat ay may AI-generated label ang content. Kung itatago mo ito at napatunayang AI, pwedeng ma-strike ang account. Spamming. Kung gagamit ng AI para mag-upload ng libo-libong kanta sa loob ng isang araw, mass production, ituturing itong spam at siguradong mababan ang channel o account. Tatlo, may hangganan ba ito? Sa aspeto ng teknolohiya, parang wala pang hangganan dahil lalo itong nagiging advanced. Pero sa aspeto ng legalidad at monetization, dito nagkakaroon ng limitasyon. Hindi ma-copyright, sa maraming bansa, gaya ng US, ang mga gawang purong AI ay hindi pwedeng i-register sa ilalim ng copyright law dahil walang human authorship. Ibig sabihin, kahit sino ay pwedeng gumamit ng kanta mo at mahihirapan kang bawiin ito ng legal. At revenue. May mga balita na ang mga streaming services ay nagsisimulang bawasan ng bayad o tuluyang hindi binabayaran ng mga tracks na 100% AI-generated para protektahan ang mga totoong musicians. Apat, paano ang mga sound alterations? Yung tinutukoy mong binago ang sounds, parang remixes o covers gamit ang AI, mas madali itong ma-detect ng mga AI scanners ng platforms. Ang tawag dito ay Content ID. Kapag nahuli ng system na ang structure ng kanta ay sa ibang tao, kahit ibang boses, automatic na mapupunta ang kita sa original creator o kaya ay mabablock ang video. Summaries advice. Kung gagamit ka ng AI songmaker, mas mainam na gamitin lang ito bilang inspirasyon o guide. Isa, original ang lyrics at melody na ipapasok mo sa AI. Dalawa, hindi ka nang gagaya ng boses ng ibang tao. Tatlo, maglalagay ka ng sarili mong human touch o edit para maging unique ang kanta. Sa madaling salita, hindi naman siguro mababa ng AI music sa kabuuan, pero mas higpitan ng rules para hindi ito makapinsala sa mga original artists.